araw-araw na pagpunta ni Gaston sa mansyon ng mga Bentacourt ay nabawasan. Naging kada weekend na lang yon dahil sinubukan ni Gaston na muling kunin ang kanilang negosyo, buhat kay Nick. Buwan ang ginugol niya upang muling magamay, iyon dahil sa dami ng naging mga pagbabago. Sa loob ng 2 taong nawala siya at naratay sa sakit. Once a week na lang niyang nabibisitang mga anak ng dahil doon. Doon pa lang, unti-unting napalapit ang loob ni Gavi sa ama kung kailan madalang na itong makapunta. Nakikipag-agawa ni ito kay Brixton na magpakarga sa ama kada darating doon si Gaston. "Alis kuya! Alis!" Matinis na iyak ni Gavi nang maunahan siya ni Brixton na magpakarga sa ama. "Di ba? Ayaw mo naman kay daddy? Bakit nakikipag-agawan ka sa akin?" "No!" Tulak nito sa kanya na malakas lang na pinagtatawanan ni Brixton. Hindi naman mapigilan ni Gaston ang kanyang emosyon. Yung pagod na kanyang nararamdaman mula sa negosyo nila, pakiramdam niya ay kagad nang nawala nang dahil sa kanila. "Gusto ko na, Daddy!" Usal ni Gavi na yumakap pa sa leeg ni Gaston. Sabay na napatingin ng mag-aama sa humintong sasakyan sa labas ng mansyon ng hapong iyon. Tumatakbong pumasok si Nati sa pintuan nang nakalimutang dalahin ang payong niya. Natigilan siya nang makitang naroon si Gaston. Friday pa lang kasi yun at ang alam niya ay kinabukasan pa ng weekend. Magpupunta doon si Gaston upang bisitahin ang mga anak. "Narito ka pala." Tumangulang si Gaston na karga pa rin si Gavi. Hindi na yun ipinagtaka ni Nati na close ng dalawa. Palaging may report siyang natatanggap kay Brixton ng improvement sa relasyon ni Gavi at ni Gaston. Hindi man tahasang sabihin na masaya siya, kita ito sa mukha ni Nati. "Medyo basa ang damit mo. Magpalit ka na at baka kapitan ka ng sakit." Napatangin na si Nati sa kanyang suot na damit. Tumakbo nga pala siya kanina. Tumagal ang tingin ni Nati kay Gaston. Medyo nagkakalaman na ito. Yun ang unang napansin niya. Matagal na rin kasi niyang hindi nagagawang titigan ang dating asawa. Ngayon na lang ulit yon. "Sige, maiwan ko na muna kayo saglit." Sinundan ng pares ng mga mata nilang mag-aama ang ginawang pag-akyat doon ni Nati. "Daddy, I want milk!" Hawak ni Gavi sa magkabilang pisngi ni Gaston. Upang apuhapin lang ang mga mata nito at tingnan siya. "Gavrilyn wants milk?" Lambing pa ng bata sa kanya. Humakbang na sila patungo ng kusina ng mansyon upang magtimpla ng gatas. Nakahawak sa laylayan ng damit ni Gaston si Brixton habang kumakain to ng pasalubong na pizza ni Gaston. Tinanong niya ang panganay last time kung anong gusto at pizza ang hiling nito. "Alright, kukuha ang daddy ng milk." Tinawag ni Gaston si Maria Gina upang magpatimpla ng gatas ng anak. "Mr. Barcelo, isang timpla na lang po itong gatas ni Gavi. Nakalimutan ko pong sabihin kay Madam Nati na wala ng gatas kaninang umaga." Tumangulang si Gaston na tinintay na ibigay sa kanyang bote ng gatas ng anak. Habang iniinom niya yon, ay hindi niya inalis ang paningin sa mukha ng anak na nakahawak pa sa kanyang hinlalaki. Kalaunan ay nakatulog ang anak sa kanyang balikat. Kinailangan niya tuloy na dalahin ito sa itaas upang maihiga. Ayaw naman niyang ibigay sa maid ng kunin ito. Nagpaiwan na si Brixton sa ibaba dahil hindi pa rin to tapos na kumain. Nilingon ni Nati ang pintuan nang marinig niyang umingit yon at bumukas. Tapos na siyang maligo noon at nakapalit na rin ng pangbahay na damit. Nagpatuyo na rin siya ng blower ng kanyang buhok. "Tulog na?" "Oo, lalabas lang ako saglit. Bibili ng gatas niya. Naubos na raw." "Ha? Ubos na kagad ang gatas niya? Kaka-grocery ko lang." "Hayaan mo na, baka hindi lang napansin. Huwag mo nang palakihin pa at pahabain." Akmang kukunin na ni Nati ang bunsong anak kay Gaston nang inuso nitong ayusin itong higaan at doon na niya idediretsyong ihiga ang bata. Naunawaan naman ito agad ni Nati. Matapos sa bitawan ng anak sa kama ay tumalikod na rin siya upang gawin ang nais niya. "Babalik din ako kagad." Muli lang sinundan ni Nati ng tingin ng likod ni Gaston na hindi siya nagbigay ng pera ditong pambili dahil alam naman niya na tatanggihan nitong bagay na yon kahit na ipilit. Marahan na siyang naupo sa gilid ng kama habang nililingon ang anak na nahihimbing na. "Tito, saan ka pupunta?" Harang ninig sa sakyan ni Gaston. "May bibilhin lang ako. Pero ang lakas ng ulan, baka abutin ka ng baha sa daan." Mahinang tumawa si Gaston ng mga sandaling yon ay walang kasamang driver dahil ang plano lang naman niya ay sasaglit lang sa mansyon ng mga Bentacourt at hindi magtatagal. "Daddy, sama!"
si Brixton na tumakbo noon nang makitang ang amang akali aalis na siya. May bibilhin lang ako, Brixton. Maaga pa yon, ngunit dahil sa buhos ng ulan ay nagmistulang malalim ng gabi. Pwede namang ipa-deliver na lang natin. Hirip paninik na ayaw payagan ng tiyuhin. Hindi na, ako nang bibili. Giit pa ni Gaston na nagsuot na ng seatbelt niya. Hindi na siya kinulit ni Nick at hinayaan na lang na umalis. Dahil sa sama ng panahon kung kaya naman maagang nagsarang mga supermarket na malapit sa mansyon. Kung may bukas man palaging out of stocks ang dahilan kaya walang mabili ang dating governor. Lumakas pa ng lumakas ang buhos ng ulan kung kaya naipit na siya sa matinding traffic. 9:30 nang malalaki ang mga hakbang na bumaba si Nati nang unang palapag ng mansyon upang tingnan lang kung nandun ang lalaki. Pinakyat niya na rin si Maria Gina. Naabutan niya si Brixton sa sofa na kahit inaantok na ay panay ang sulyap sa pinto ng mansyon. Wala pang daddy? Umiling lang si Brixton matapos na lingunin ng ina. Muli niyang binalik ang mata sa pinto. Kinuha na ni Nati ang phone at sinubukang tawagan ng dating asawa. Nag-aalala na siya. Masyado nang matagal. Sa pagkakatanda niya, parang 6:00 pa lang na umalis ito eh. Traffic, saka wala pa akong nahanap. Bumalik ka na. Makakaya naman ni Gavin na walang gatas hanggang bukas. Hindi. Nandito na lang ako. Kailangan kong makahanap. Saka malit na bagay lang naman to. Umikot sa ering mga mata ni Nati. Hindi niya gusto ang sinasabi ni Gaston na sa mga sandaling yon ay galing siya maliit na convenience store upang magbaka sakali lang din. Kalahati ng kanyang katawan ng basa, ngunit hindi niya pansin. Wala siyang pakialam. Ilang stores pa, baka sakaling meron na sila. Alam mo ba kung anong oras na? Ang lakas din ng ulan. Ano ba? Gusto mo bang magkasakit ulit? Buti sana kung tuluyan ka ng magaling. Isipin mo naman ang sarili mo, Gaston. Aba, mag-isip ka nga. Halos mapatid ng ugat ni Nati sa leeg habang sinasabi ang bagay na yon sa pasigaw na paraan. Napapangiti na si Gaston habang pinapakinggan niya ang pagiging mabunganga ni Nati. Na-miss niya yun. Sobrang na-miss niya. Kaya ang marinig niya yung muli ay naluluha na siya. Nakagat ni Gaston ang kanyang labi. Hindi malaman kung tatawa o maiiyak na. Calm down, Nati. Hindi naman ako nag-commute. May dala kong sasakyan. Kailangan ng anak natin ng gatas para sa gabing ito. At gusto kong kahit na doon man lang ay makabawi ako. Kahit papano sa mga pagkukulang ko. Ako ang ama, kung kaya naman hayaan mo na ako. Ilang stores na lang, hindi ako uuwi dyan hanggat wala akong nabibiling gatas na kailangan niya. Gaston, please. Oo na, gusto mo mag-provide pero wala nga hindi ba? Alalahanin mong sarili mo. Kaya nga hindi ka naging ama sa kanilang magkapatid ng 2 taon dahil sa kalusugan mo. Ano ngayon ang ginagawa mo? Gusto mong bumalik sa panahon na meron kang sakit? Kapag nagkasakit ka, sa tingin mo sino na naman ang magiging apektado, ha? Nilamon na nakakabinging katahimikan ang kanilang pagitan. Hindi na magawang magsalita pa ni Gaston sa naging sentimiento ni Nati. May punto naman ito, pero kahit na, gusto pa rin niya na mag-provide ng simpleng gatas lang para sa anak niya. Yun na nga lang ang ambag niya, hindi niya pa magawa ng paraan. Mabigat din yon sa kanyang dibdib. Nasaan ka ngayon? Sabi mo sa akin kung nasan ka. Hindi mo ko kailangang puntahan. Sabihin mo nga sa akin kung nasan kang banda. Napilitan si Gaston na sabihin kung nasan siya. Hintayin mo ko dyan. Mas pamilyar ako sa'yo sa lugar na to. Humigpit ang hawak ni Gaston. Ayaw niyang puntahan doon si Nati. Ngunit anong magagawa niya ngayon na binanggit niya ng lugar kung nasan siya. Tahimik siyang naupo lang sa loob ng sasakyan habang pinapanood ang malakas na patuloy ng buhos ng ulan. The wipers in front of his car swayed from side to side. Hindi niya mapigilang umangat ang gilid ng labi sa isang masiglang ngiti. Sabi ni Nati, pupuntahan siya nito. Matagal na rin noong nakabalik siya ng bansa at ngayon lang muli silang makikita na silang dalawa lang nito. Mahalaga pa rin ako sa kanya. Assume ni Gaston na dama niya ng boses ni Nati kanina. Kalahating oras lang ang kanyang hinintay doon at nakita niya nang dumating ang dalang sasakyan ni Nati na pumarada sa mismong tabi ng kanyang dalang kotse. Umibis siya ng kanyang sasakyan kung kaya naman kagad niya binuksan ang bahagi ng passenger seat niya. Doon dumiretso si Nati. Hindi na maalis ni Gaston ang paningin niya kay Natalia. Ituturo ko sa'yo kung saan may chance na makabili tayo ng gatas last minute. Sinandal ni Gaston ang kanyang likod sa upuan. Hindi pa rin inaalis ang tingin kay Nati. Pwede bang ikaw magmaneho, Natalia? Pinagkiskis ni Gaston ang dalawa niyang palad. Pakiramdam ko,
Meron akong sinat. Pag-amin niya dahil siya biglang pananamlay. Tingnan mo na, sinabi ko na sa'yo wag mo nang pilitin eh. Reaksyon na ni Nati na kulang na lang ay magbuhol ang kanyang mga kilay. Estupido ka ba? Your health is not good to begin with. Ang lakas ng loob mo na magpaulan. Talagang wala kang katakot-takot eh. Nati, sinabihan na kita, hindi ka marunong makinig. Ang tigas pa rin ang ulo mo. Hindi ako pwedeng umakyat ng Baguio, baka mas lalong lumala. Pwede bang dalhin mo ko sa malapit na hotel upang makapag-check-in? Bubuti rin ang pakiramdam ko kapag nakatulog. Nawala na sa isip ni Nati ang gatas na sadya nila at napalitan na yun ng pag-aalala. Sa hotel, hindi niya maatim na iiwan niyang mag-isang lalaki doon. Isa pa kailangan nito ng doktor upang matignan siya. Kagagaling lang nito ng sakit kaya malamang ay prone ito. Nasaan bang sekretary mo? Doon kita sa kanya dadalahin para siya nang bahala sa'yo. Nasa villa natin. Pwes, doon tayo pupunta. Hindi na nakipagtalo pa si Gaston nang sabihin niyo ni Nati. Ngunit ininsist ng lalaki na kailangan nilang makabili na muna ng gatas ng kanilang anak nang sa ganun ay less stress na. Bagay na pinagbigyan ni Nati dahil wala naman siyang magagawa kung hindi makipagtalo. Siya pa rin sa bandang huli ang talo dahil paniguradong igigit ni Gaston ng tungkol sa gatas. Sa susunod, makikinig ka ng hindi ka dinadapuan ng sakit. Dapat na alagaan mo sarili. Tumaas pang lagnat ni Gaston nang sapitin nila ang villa. Nasaan ang susi? Tanong ni Nati na nagkataong hindi dala ang duplicate niya doon. Nasa bulsa ko. Pakikuha na lang. Sinimula ni Nati na halugugin ang bulsa ng kanyang suot na pantalon. Yun ang unang pagkakataon na naging sobrang lapit nila sa bawat isa mula na magkahiwalay sa kasal nila. Sobrang lapit na amoy ni Gaston ng shower gel na ginamit ng dating asawa. Wala naman. Nasaan ba? Dito sa kabila. Halatang sinadya ni Gaston na hindi sabihin sa kanya na nasa kabilang bulsa pala yun upang magtagal sila sa ganong posisyon. Ilang beses nagkaroon ng idea si Gaston na abutin ang labi ni Nati na marang halikan yun. Mabuti na lang at nakontrol niya ang kanyang sarili sa isipin na baka mahawa niyang lagnat at madala nito yon sa dalawang bata. Hindi mo naman kagad sinabi. Hirap pa ni Nati na hindi pa rin maikubli ang tensyon. Nakuha na ni Nati ang susi. Ngunit bago niya mabuksan ang pintuan ng villa nila, ay hinawakan na ni Gaston ang kanyang isang kamay. Marahan na yung pinisil-pisil ni Gaston. Anong ginagawa mo? Naramdaman pa ni Nati na mas tumindi ang init ng palad ni Gaston. Hindi niya na lang yun basta sinat kung hindi lagnat na. Nanamlay na rin ang mga mata nito na halatang may sakit nga. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Hila na ni Nati sa kanyang kamay upang buksan ang pintuan. Binitawan naman siya ni Gaston at pinanood na buksan ang pintuan ng villa nila. Subalit bago pa man niya magawang makapasok doon, ay nagawa na siyang i-corner ni Gaston sa gilid ng pintuang nakabukas na. Medyo nasaktan siya sa pagbangga nito doon. Higit niyang naramdaman ang init ng katawan ni Gaston na sa palagay ni Nati inaapoy na ng lagnat. Walang kahirap-hirap na nagawa na siyang halikan nito sa labi. Nanlambot ang dalawang tuhod ni Nati. Hindi na alam kung anong tamang magiging reaksyon niya doon. Hindi gumanti ang babae dahil ang utak niya ay nasa mataas nitong lagnat. Hinayaan niya lang si Gaston na patuloy siyang halikan. Lumalim yun ang lumalim. Gaston changed various angles unsatisfyingly, invading her lips. Sinipsip pa nitong nananahimik niyang dila. Naikuyom na ni Nati ang mga kamao. Kaunti na lang at papatulan niya na to. Sasabayan pa sa trip dahil sa totoo lang sobrang miss na miss niya ng mga halik ni Gaston. Gaston! Sigaw niya ng bahagyang mahimasmasan sa unti-unting lumalamong init ng katawan. I'm sorry Natalia kung nawala ako sandali sa aking sarili. Layo ni Gaston na nagbigay na ng distansya. Ilang sandali pa silang nagkatitigan. Ibinuka ni Nati ang bibig sa kabila ng namumula ng kanyang muka. Ngunit ni isang salita'y walang lumabas. Parang naistatwa na rin si Gaston sa kinatatayuan. Sumidipang init na nararamdaman ng kanyang katawan sa mga tingin ni Nati. It's okay. Tanging nasabi ni Nati na nasapon ng noo at iniwas ang kanyang mga mata doon. Pumasok na siya sa loob ng bukas na pinto na sinundan lang naman ang tingin ni Gaston. Nang hindi maramdaman ni Nati ang presensya ng dating governor. Sa likod niya ay lumingon na siya. Hindi ka pa ba papasok? Ang ginaw. Muli niyang pinasadahan ang katawan ni Gaston na noon niya lang napansin na basa pala. Halos ang kalahati ng kanyang katawan. Nang hindi pa rin ito sumunod sa gusto niya, ay binalikan siya ni Nati at patulak na pinapasok sa loob ng villa. Inalalayan niya ito na makaupo sa sofa. Nangihinang sinandal naman ng lalaki ang kanyang likod sa upuan.
Hindi nakaligtas sa paningin ni Nati ang pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata na halatang may dinaramdam. Sinalat niya ang leeg ni Gaston. Napahinga na lang siya doon ng malalim, mukhang may lagnat ka. Kukunan kita ng pamalit na damit. Akmang pipigilan sana ni Gaston si Nati, ngunit malalaki ng hakbang nito patungo ng silid. Pinagmasdan na lang niyang likod nito at piniling hubarin ng damit kaysa pumasok pa sa katawan niya ang ginaw na dala ng malakas na buhos ng ulan. Ilang sandali pa'y bumaba na si Nati. May dalang pares ng pangbahay na damit at bath towel. Tinuyo niya ng buhok ni Gaston na kahit nais siyang pigilan ay hindi na magawa dahil siya pagkaubos na ng energy niya. Para kang bata, alam mo na nga may sakit ka pa, nagawa mo pang magpabasa sa ulan? Sermon ni Nati habang tinutuyo yung buhok ni Gaston. Nagawa pa nitong isuot ang pang-itaas na damit. Punta ka na sa banyo at papalitan mo na lahat ng damit mo, pati na ang underwear. Utos nito. Tumalima naman si Gaston doon dahil ayaw na niyang mag-alala pa si Nati. Na nakikita niya sa mga mata nitong bagamat nandidilat si inis ay bakas ang concern sa kalusugan niya rin ngayon. Habang nagbibihis si Gaston ay minabuti ni Nati na magtungo sa kusina. Kumuha siya ng mainit na tubig upang ipainom niya yon kay Gaston. Natutunan niya yon noong silang dalawa pa lang ni Brixton. Kada mauulanan siya, sinasabihan siya ng kapitbahay na gawin yon para magbigay ng init sa bawat imaymay niyang pinasok ng lamig na ginagawa niya pa rin hanggang sa mga sandaling yon. Proven and tested niya na yon kung kaya palaging ginagawa. Shh! Ikot pa ng mga mata ni Nati na sumilip sa sala upang tignan ang dating asawa. Nang makita na wala siya doon ay pinuntahan niya na ito sa banyo. Dahil ba ako na paano? Gaston, hindi ka pa ba tapos? Gusto niyang makasigurado. Ang marinig ang boses nito para sa kanya'y sapat na. Sandali lang. Muli siyang bumalik sa kusina. Binuksan niya ang fridge kahit na alam niyang pihadong walang laman yon dahil wala namang nakatira sa villa. Yun ang alam niya. Lingid sa kanyang kaalaman nang makabalik si Gaston ng bansa ay doon to nananatili, lalo na noong palagi ito sa kanila. Sino kakain ng mga to? Tiningnan niya pa ang mga manufacturing date ng mga to at ang expiration. Mukhang bago pa lang. May meat, fishes at frozen foods din doon. May fresh milk at kung ano-ano pa. Nakagatnanin natin pang ibaba niyang labi nang maisip na baka doon tumutuloy ang lalaki. Hindi na siya nagsalita pa na makitang puno rin ng laman ng cabinet at ang lagay ng bigas. Kinuha niya ng baso ng mainit na tubig nang marinig niya ang mahinang umubo ng lalaking nasa sala. Inumin mo muna to para maibsan ang ginaw na nararamdaman mo. Mamaya lang pupunta na dito ang sekretary mo kasamang doktor. Nag-message na ako na kailangan ka matignan. Tinanggap ni Gaston ang baso at sinunod ang kanyang nais na mangyari. Uminom siya doon habang nakatayo pa rin si Nati sa harapan niya at pinapanood ang pag-inom na ginagawa niya. Kapag dumating na ba si Conrad, uuwi ka na? Oo, kailangan ko umuwi dahil hahanapin ako ng mga bata. Dahilan niya kahit ng totoo ay hindi naman lalo na kapag nalaman ng mga anak na kasama niyang ama nila. Matutuwa pa sila. Walang anumang ibinigay na reaksyon doon si Gaston na pinagpatuloy ang pag-inom ng mainit na tubig. Nakalahati niya na muna yon bago niya tuluyang binaba sa center table ng sala. Muli niyang sinandal ng likod sa sofa. Pinapakita ng kanyang mukha na sobrang pagod niya. Tanawin na hindi nagawang makaligtas sa mga mata ni Nati na nakatayo pa rin sa harap ni Gaston. Kumustang pakiramdam mo? Naibsan bang ginaw? Gusto mong kunan kita ng comforter? Sige. Agad na tumalima si Nati. Walang mga maid sa villa na kasalukuyang noong naka-day off. Salamat, Nati. Binalot ni Gaston ang kanyang katawan sa kinuhang comforter ni Nati at inayos na ang katawan. Sa ibabaw ng couch, tinulungan siya ni Nati na ayusing ibalot yon. Mag-o-offer pa nga sana siya na sa silid na siya. Magpahinga kaya lang ay natakot siyang baka may ibang mangyari. Pwede mo na ba akong tulungan na kunin yung gamot ko? Nasaan? Sa bag ko na nasa kotse. Tumalima doon si Nati. Lingid sa kanyang kaalaman na kabilin-bilin na ng doktor ni Gaston na kailangan itong alagaang mabuti ang kanyang kalusugan. Hindi siya pwedeng uminom ng alak, mag-smoke. Bawal din siya magkaroon ng anumang karamdaman gaya ng ubo at kahit lagnat. Kukunang kita ng tubig. Wag na, ito na lang mainit. Pigil sa kanya ni Gaston na kumuha na ng tablet. Kumain na ito ng dinner kung kaya naman safe ng inumin ng gamot. Dapat nga kanina pa niya ito nainom, ngunit nang dahil sa mga pangyayari, naudlot ang gagawin niyang yun. Nalimutan niya rin. Hindi naglaon ay dumating na rin si Conrad kasama ang doktor. Si Nati mismo nagbukas ng pintuan ng villa.
Hindi magawang makatingin ang sekretary ni Gaston sa dating asawa ng lalaki. Maraming salamat, Miss Bentacourt. Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi ko alam kung ano na nangyari kay Mr. Barcelo. Ngumiti lang si Nati at tumango kahit na medyo awkward ang pakiramdam niya. Ni minsan ay hindi siya nailang sa ibang tao. Yun lang ang unang pagkakataon dahil marahil sa alam nito ang nangyari sa relasyon nila ni Gaston. Nilingon na lang niya ang doktor na sa paningin ng babae ay parang exclusive doctor ng dati niyang asawa. Pinanood niya kung paano kunan to ng temperature. Pasimula pa lang naman ang lagnat. 2 shots should bring down the fever but you have to be careful next time. Uminom ka na ng maintenance mong gamot. Huwag mo na itong ipagpaliban. Tumango si Gaston na nakabalot pa rin sa comforter. Doon ka na sa silid mo after ng shots. Patutulugin ka upang pagpahingahin ng katawan. Inalalayan ni Conrad si Gaston. Sinubukan ni Nati na makitulong ngunit sinabi ng doktor na siya nang bahala kaya naman hindi na nagpilit. Sumunod na lang siya sa kanila patungo ng silid. Matapos na bigyan ng injection, na umalis na rin ang doktor matapos na magpaalam sa kanila. Inihatid ni Conrad ang doktor sa labas kung saan ay muling bumuhos ang malakas na ulan. Bumaba na rin noon si Nati nang makitang nakatulog na si Gaston. Gaya ng sabi ng doktor dito, nasa may bintana siya noon at pinapanood ang nangangalit pa rin na galit at pag-iyak ng langit. Miss Bentacourt, napalingon na si Nati nang marinig ang boses ni Conrad na hindi niya namalayang lumapit pala. Hindi sa gusto kong pabanguhin ang pangalan ni Mr. Barcelo sa'yo. Pero gusto ko lang malaman mo na kung hindi dahil sa'yo, kay Brixton at Gavi, hindi niya nakayang lahat ng pinagdaanan. Matapos na mapakurap ng mga mata, ay naburo ng tingin ni Nati kay Conrad. Nung nasa Italy kami, maraming beses na naglagay ng buhay niya sa bingit ng kamatayan. Kung siguro sa iba lang yon, pinili niya lang na mamatay kaysa tiisin ang gamutan niya. Subalit dahil alam niya na may mag-iina siyang naghihintay sa kanya, gumaling at lumaban siya. Hindi may kukubli na naantig ang puso doon ni Nati. Hindi niya ma-imagine kung paano nga niya yung kinain ni Gaston. Nadanasin lang siya lang at ang tanging kasama ay ang sekretary lang. Gusto ko lang din sabihin sa'yo na sana bigyan mo pa siya ulit ng pagkakataon na patunayan na mahal niya kayong mag-iina. Kayo ang lakas niya. Kahit na alam niyang magagalit ka sa ginawa niyang pagtakas noon, habang nagbubuntis sa bunso niyong anak, ginawa niya lang yon para muling maging duwag at para sa kanyang sarili. Ginawa niya yun upang magpagaling at alam ko, hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Putol ni Nati sa sasabihin pa ni Conrad. Pilit na kinukubli ang emosyon sa kanyang mga mata na magpakita sa kaharap. Ayaw niyang ma-stress ako kung kaya tinago niya sa akin ang tunay niyang karamdaman. Pinili niyang harapin yun ng mag-isa, bagay na pinaka-worst na plan niya sa totoo lang dahil ito ang naghiwalay sa amin. Pala-desisyon siya. Siya lang, hindi niya sinabi sa akin dahil akala niya hindi ko siya maintindihan. Una palang reklamo ko na to sa kanya eh. Hindi naman siya marunong makinig. Walang masabi noon si Conrad. Totoo yon, pala-desisyon nga ang dating governor dahil nasanay siya ng ganon. Wala siyang hinihinga ng tulong. Lahat ng pasya ay nakaatang sa kanyang naintindihan naman ni Conrad. Ngunit pagdating sa dati nitong asawang si Nati, ibang usapan na yon. Yun ang bagay na hindi natugtugma sa kanilang dalawa, na palagi din nilang problema nito, na hindi niya naisip na kapag may nangyari sa kanya, paano kami mag-iina? Wala akong alam. Nung araw na umalis siya, tinaon niya pang nag-usap kami na sasamahan niya ako magpa-check up. Hindi na pala niya kaya, sana nagsabi man lang siya. Sobrang saya ko pa naman noon dahil hindi ko naranasan na masamahan ng pinagbubuntis ko si Brixton. Kaso napalitan na naman ng sakit. Anyway, masaya ako nakabalik siya at magaling na kaya lang may mga bagay na hindi na maibabalik sa dati. Oras na lumipas na. Mahirap na pilitin lalo na't nakasanayan na. Malungkot ang naging hingang malalim ni Conrad. Naintindihan niya naman ang dating asawa ng amo. Tumangu-tango siya. Nagugunita niya na mahirapan si Gaston na kunin muli ang loob ni Nati. Ibang-iba na ito sa dati. Maaring mahal niya pa ang dating governor ngunit sa nangyari, imposible na bigla muli itong magtitiwala. Gets niya naman yon, kaso nga lang sayang naman kung hindi maunawaan ni Nati ang mga pinagdaan ng kanyang dating asawa noon. Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Habang kasama kanya, hindi mo hinayaan na mawala ng ama ang aming mga anak. Bukal sa loob ni Nati nang sabihin niya yon at malaki ang pasasalamat niya.
Marami pa sanang gustong sabihin si Conrad. Ngunit hindi niya nalang itinuloy, si Gaston ang bahala doon. At least ipinarating niya kay Nati ang pinakamahalagang message na nais niya. Hindi na rin niya pinigilan ng babae na magsabi tung aalis na. Habang tulog na ang amo, inihatid niya pa ito sa labas dahil sa patuloy na buhos ng ulan at pinayungan hanggang sa sasakyan. Yung tungkol nga pala sa bata, naampunan namin siya ng asawa ko. Naudlot ang tangkang pagpasok sana ni Nati sa loob ng sasakyan. Nang marinig niya yon, gusto ko lang ipabatid sa'yo dahil baka iniisip mo na siya pa rin ang pinipili ni Mr. Barcelo. Kami nang bahala sa kanya. Ibinigay niya na sa amin ang buong karapatan at alam din yun ni Seska. Nang makitang gulat pa rin si Nati, ay maliit na ngumiti na si Conrad. Mag-iingat kayo, Miss Bentacourt, pauwi. Huwag sana kayong madistract sa daan. Tumango lang si Nati at tuluyan ng pumasok ng sasakyan. Binuhay niyang makina nito at matapos na bumusina, bilang paalam niya kay Conrad ay mabilis na rin siyang nagmaneho paalis ng parking lot.